Ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng isang tao na minsang nagbitiw ng salita na kailanman ay hindi siya maniniwala sa mga paranormal na bagay. Para sa kanya kasi, ang lahat ng bagay na ito ay may paliwanag at gawa lamang ng ating malikot na imahinasyon. Baliw lang ang mga naniniwala sa multo at iba pang mga elemento na hindi nakikita ng isang normal na nilalang. Yan ang kanyang paniniwala noon, hanggang sa siya mismo ang nakakita ng mga elementong hindi nakikita ng ating pangkaraniwang mata. Itago na lang natin siya sa pangalang Junior, 22 taong gulang at kasalukuyang nagtuturo sa isang pampublikong paaralan. Nagsimulang makaranas si Junior ng mga kababalaghan noong panahon ng Undoy, ang bagyong nag-iwan ng pinsala sa buong Metro Manila at kumitil sa halos 300 katao. Isa sa mga napinsala ng bagyong Undoy ay ang Provident Village sa lungsod ng Marikina kung saan naninirahan ang pamilya ni Junior. Sabado noon, kahit na malakas ang hangin at ulan, ay may pasok pa rin ng mga college students. Naghanda ng gumayak si Junior papunta sa kolehiyo yung kanyang pinapasukan. Nagmamadali pa siya dahil ang sabi ng kanilang guro ay mayroon silang pagsusulit sa araw na iyon. Dumating si Junior sa kanilang silid-aralan na parang isang basang sisiw. Lahat ay nakatingin sa kanya dahil halos 30 minuto na siyang huli sa klase. Good morning, ma'am. Sorry for being late. Nakayokong bati niya sa masungit na guro. Hindi siya pinansin ito at sa halip ay nagpatuloy lang sa pagtuturo. Dumiretso si Junior sa kanyang silya at kinuha sa bagang isang puting towel para magpunas ng katawan. Alas 10 na nang i-anunsyo ng Commission on Higher Education na maging ang mga kolehiyo ay wala na rin pasok. Ngunit hindi sila pa inuwi ng kanilang guro at nagklase pa rin sila hanggang alas 11. Pagdating ng uwian nila ay nahirapan ang mga estudyanteng makauwi dahil bahala sa labas ng kanilang paaralan, kaya't minabuti na lang ni Junior at ng kanyang mga kaibigan na pahupain muna ang baha bago umuwi. Subalit hindi nila inaasahan na mabilis ang pagtaas ng tubig, kaya't lahat sila ay na-stranded sa loob ng paaralan. Walang pagkain, walang signal, walang kuryente at walang maayos na tulugan. Tiniis nilang magkakaibigan ang sitwasyon at dasal na sana iligtas ang bawat pamilya sa kanilang mga tahanan. Kinabukasan pa ng tanghali tuluyang nakauwi ang magkakaibigan at dahil nga ang buong Marikina ay nasa ilalim ng kalamidad ay wala silang masakyan pa uwi. Kaya't napagdesisyon nilang maglakad na lang pa uwi. Sa entrada pa lang ng kanilang subdivision ay nakita na ni Junior ang kalunos na lunos na sinapit ng kanilang lugar. Nakahilera sa labas ng gate ang mga bangkay na natagpuan sa mga nalubog na bahay. Ito ang ilan sa mga pamilya na hindi inasahan ang biglang pagtaas ng tubig sa katabing ilog. May ilan din dito na galing sa ibang lugar at nadala lang ng agos ng tubig papunta sa kanilang lugar. Habang naglalakad ay hindi maiwasan ni Junior na matakot para sa pamilyang naiwan niya sa bahay. Mula kasi nung tanghali ng Sabado ay wala na siyang balita sa mga ito. Noong nasa mismong tapat na siya ng kanilang bahay, ay may napansin siyang tilang isang paa sa tapat nito na tatabunan ng mga natumbang kawayan, ngunit dahil sa pagod ay hindi na lang niya ito pinansin. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay laking tuwa niya nang makitang ligtas ang kanyang mga kapamilya. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil kahit malaki ang pinsalang natamo, ng kanilang bahay ay kumpleto pa rin ang kanyang pamilya. Pinakain kagad siya ng kanyang ina dahil nabanggit niya na hindi pa siya kumakain mula kahapon. Pagkatapos kumain ay sinimulan na nilang maglinis ng buong bahay dahil sa dami ng putik na pumasok sa loob nito. Habang naglilinis ay naalala niyang nakita sa tapat ng kanilang bahay. Kuya, samahan mo nga ako. Parang may nakita kasi akong paa doon sa tapat ng bahay natin eh. Banggit ni Junior sa kapatid. Agad naman niyang itinigil ang kanyang ginagawa para samahan ito. Saan? Tara, baka tao yun. Pag-aaya ng kanyang kuya sa labas ng kanilang bahay. Agad tinungo ng dalawa ang lugar kung saan nakita ni Junior ang sinasabi nito. Nang makita ito ng kanyang kuya ay nakumpirma nilang paanga ito ng isang tao. Tinawag agad nila ang iba pang kamag-anak maging ang mga kapitbahay. Dahil sa hanggang tuhod na putik ay nahirapan silang tanggalin ang mga kawayan na nakadagan dito. Halos ilang minuto din ang tinagal bago tuluyang nakuha ang hinihinalang bangkay. Isang kalunos-lunos na bangkay iyon ng batang babae. Halos hindi na ito makilala dahil sa tagal ng pagkakababad sa tubig at putik. Agad nila itong ipinagbigay alam sa mga kinauukulan at mabilis namang rumisponde ang mga ito. Walang hindi si Junior na yun ang magiging mitya ng mga misteryosong magaganap sa dating normal na pamumuhay niya. Nagsimula sa mga gabi-gabing masasamang panaginip at pangitain hanggang dumating ang pagkakataon na kahit tirik ang araw
ay nakakakita siya ng mga kaluluwang ligaw. Ang unang kaluluwang nakita niya yung batang babaeng natagpuan nila sa tapat ng kanilang bahay. Hindi niya alam kung ginagambala ba siya nito o gusto lang nitong magpasalamat sa ginawa niyang pagturo sa kanyang bangkay. Ilang buwan matapos nilang makabangon mula sa dilubyong sinapit gawa ng bagyong Undoy, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba si Junior, pero hindi niya ito masyadong pinapansin dahil hindi siya naniniwala sa mga multo. Gabi noon, walang pasok kinabukasan kaya't napuyat si Junior upang maglaro ng isang online game. Lahat ng kasama niya sa bahay ay tulog na at sila na lang ang tanging gising. Habang nakatutok ang mga mata sa kanyang personal computer, ay nakarinig si Junior ng yabag ng mga paang tumatakbo mula sa kanilang kusina. Pinuntahan niya ito para alamin kung may tao roon pero wala naman. Pagbalik niya sa sala ay nakita niyang patay na ang mga ginagamit niyang computer. Napailing na lang siya sa nangyari. Maya-maya pa ito mahul ang alaga nilang aso at may narinig na naman siyang tumatakbo. Pero sa pagkakataong iyon, ay may nakita siyang bata at patungo ito sa likod ng kanilang bahay. Dahil sa takot na baka may ibang tao na nakapasok sa kanilang bahay, agad niyang ginising ang kanyang tatay at mga kapatid. Hindi na nila natagpuan pa kung sino ang batang nakita niya. Hindi rin niya sigurado kung babae ba ito o lalaki dahil sobrang bilis ng mga pangyayari. Ang sunod niyang nakita ay ang kaluluwa ng isang batang babae na mayroong kulot na buhok at naka-t-shirt na puti. Tanghaling tapat noon at kauuwi lang niya galing sa eskwelahan. Sumilip siya sa bintana at doon niya nakita ang batang babae na nanonood ng telebisyon. Inakala niya nang nakita niya yung pinsan na si Trisha. Matagal din niyang hindi nakita ang mga pinsan na nakatira sa Caloocan kaya't nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Pero laking gulat niya nang makita na walang tao sa kanilang sala bukod sa kanyang ina na natutulog sa sopa. Nakalimutan lang siguro nitong patayin ang telebisyon. Ginising niya ang ina upang itanong kung bumisita ba sa bahay nila ang kanilang mga kaanak. Mana, saan si na tita? Tanong ni Junior sa kanyang ina na si Aling Doray pagkatapos magmano. Sinong tita? Pagtataka ni Aling Doray na pupungas-pungas pa ito. Si Tita Vina po. Nakita ko kasi si Tricia kanina dito. Nanonood po. Paliwanag ni Junior. Wala naman. Hindi sila pumunta rito. Kanina po ako mag-isa. Hetong at nakatulugan ko na ang panonood ng telebisyon. Sad sa kanya ng ina. Nag-iwan ng malaking tanong sa kanya ang nangyaring iyon. Huli niyang nakaengkwentro ang batang babae na iyon at nangutusan siya ni Aling Doray na bumili ng lutong ulam sa isang karinderya. Hindi pa man siya nakakalis sa tapat ng kanilang bahay, ay may narinig siyang isang paswit na nagmumula sa tricycle na nakaparada sa tapat nila. Nang lingon niya ito, ay may nakita siya sa loob ng tricycle na batang babae. Hindi pamilyar sa kanyang batang iyon at sigurado siya na hindi ito nakatira sa kanilang lugar. Nang makita siya niya ito, ay biglang nagtago yung bata. Nakangiti ito sa kanya na parang nakikipaglaro. Lumapit siya sa tricycle para alamin kung sino ang batang iyon. Pero nabigla siya nang makita na walang tao sa loob nito. Umikot pa siya sa paligid ng tricycle para siguruhin kung nasaan ang batang babae. Pero wala talaga siyang nakita. Imposible yun dahil maliit lang ang tricycle para makalabas at makapagtago siya ng ganun kabilis. Dahil sa takot ay hindi napigilan ni Junior na bumalik sa kanilang bahay at ipaalam sa kanyang ina kanyang nakita. Subalit napagalitan pa siya ng ina at sinabihan na baka guni-guni niya lang iyon. Nagtataka ba kayo kung paano nabuksan ang third eye ni Junior? Ipiniliwanag ito sa kanya ng isang malapit niyang kaibigan na bukas din ang ikatlong mata. Nabuksan daw ito nang makakita si Junior ng mga bangkay na hindi pa nababasbasan. Marahil ito raw ang naging mitya para mabuksan ang kanyang kamalayan sa mga nilalang o enerhiya na hindi nakikita ng ating ordinaryong mata. Ang pagkakaroon nito ay hindi isang biro, lalo na kung hindi mo pa ito kayang kontrolin tulad ni Junior. Maihahalin tulad ang sitwasyon ni Junior sa isang kandila na sinindihan sa isang napakadilim na lugar.